Alam niyo po, ang ating Panginoon ay siya po ay Diyos na kung saan tayo po ay makakilala sa Kanya. Ang Kanyang desire sa atin na tayo po ay lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay tinulad sa isang bata. Because all truth is parallel. Kung ang batang sanggol ay pinapanganak, pinuluan muna, ito'y lumalaki, may edad at siya ay nagiging mature. The same thing sa ating pong buhay Kristiyano. Sino po rito mga anak ng Diyos? Amen. Ito ay para sa atin. Wala pong nakakilala sa Diyos o sa kay Kristo tumanggap kay Kristo ngayon, nang siya ay matulog, kinabukasan, siya ay malago na. There is no such a thing. Ang pagkalago ng buhay Kristiyano ay marami pong mga punto at mga bagay na dapat na i-considera. At sa umaga po nito, sa tulog at sa pamumuno po ng banal na Espiritu, tayo po'y mag-aaral. Gusto po makita po natin. At later on, ay makita kung ano ang antas. Ako ay magpe-present sa umagang ito ng mga laraw o mga bagay na mga makita natin kung nasaan ang antas ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Sino ba nakakaalam nito na alam mo na ang antas ng iyong pagsunod sa Kanya? And this morning, gusto ko po ito maging gabay po natin sa ating pong pag-aaral. Ating pong buksan ng ating mga Biblia at ating pong gagamitin. We'll expand ang aklat po ng John. Thank you, Lord. Hallelujah. In John chapter 6, we'll be reading beginning in verse 22. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord of God. Hallelujah. Ando na po kayo. Pag ando na po kayo, say Amen. Okay, thank you, Lord of God. Hallelujah. Tayo mo na po yung manalangin. Thank you, Lord of God. Ating pong ituon ang ating mga puso sa ating Panginoon. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kami ay lumalapit patuloy sa iyo sa umagang ito na meron pong pusong pagpapasalamat. Sapagkat, Panginoon, alam po namin, Panginoon, ng aming pagdako, Lord of God, at pagpili na kami ay maparito sa umagang ito ay hindi aksidente. Pagkas, Panginoon, kami nananampalataya na meron kaming Diyos kung saan araw-araw na kung saan ay meron kang pagnanais na amin pong matanggap. And this morning, Father God, we are determined, O God, to receive everything that you intended for us to receive, Lord of God. Hallelujah. At yung pong aming pinapanampalatayaan. Kaya aking sinasambit, Panginoon, na ang bawat puso ay handa na tumanggap. Aming kinikilala na ang salita ni Kristo ay Espiritu at nagbibigay buhay. Ang bawat salita na aming maririnig ay nagbibigay buhay sa aming mga kaluluwa, sa aming mga Espiritu. At aming pinapahayag na ang aming mga puso ay handa, mabuting lupa, na tumanggap ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon God, hallelujah, sa kabuuan at amin pong inaangkin ang katagumpayan ng ginawa mo na sa umagang ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming sa among dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Ano na po kayo sa katauhan? Amen. In John chapter 22, ang talata kung ito ay nangyari o ito ay kasunod, kung inyong pong susundan niya, kung tayo mababacktrack ng kaunti, ito po ay yung pagkatapos sa magkaroon ng dakilang himala ang ating Panginoon. Anong himala ito? Ang himala ng pagpapakain ng 5,000 na tao. Sino po nakakaalala yung ating pong pinag-aralan dito? Natin pong kinikilala at nakita sa katuruan na yun na meron tayong Diyos sa kung saan ay gumagawa ng himala. Amen? Ang ating Diyos ay gumagawa ng himala. Ito po yung naluktong na pagkatapos siya ipakita kung sino siya, kanyang demonstrate kung paano o na ang Panginoon ay pwede po nating ibigay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Pagkatapos po ng mga himangalang ito po ang nangyari. In verse 22. On the following day, when the people who were standing on the other side of the sea
so that there was no other boat there except that one which his disciples had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. However, other boats came from Tiberias, near the place where they had ate bread after the Lord had given thanks. Ito po yung miracle. In verse 24, when the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum. At ang kasunod ng mga salita ay seeking Jesus. Church. Ang mga tao kong ito, sundan niyo po ako, nang kanilang mamasdan na wala na sa lugar nila si Kristo at maging kanyang mga disipulo, pinili nila na hanapin. Sila ay nagbigay ng panahon, marahil maging ang kanilang buong salapi para umupa ng bangka upang sundan si Jesus. Makikita po natin ang damdamin na panglabas ay sinasabi o ang pagnanais sa mga tao ito. Ang sinabi ng talata na kunin natin binasa sa versikulo 24, seeking Jesus. And this morning, mga minamahal, gusto kong makita po natin at ating pong tayo mamulat sa katotohanan. And let's start with this. Na hindi lahat nang lumalapit kay Kristo ay tama ang pagnanais. And this morning, ating pong pinamaganda, binigyan ko ng title ang ating pong topic for today. And then, In search for Christ. ating pumasahin lahat. In search for Christ. Okay, praise the Lord. Ganda po, no? Meron siyang mag-define, no? In search for Christ. Christ. Ano ang pagnanais ng mga tao? Tulad po natin, sino po ang mga namasahe pupunta rito sa bagong ito? Nasa kamay. Honestly, kayo nagbayad ng tricycle, nag-gym kayo. Amen? Praise God, yung mga malapit ay pwedeng nakarin, pero nagkukol ang panahon para dumako dito. Sa mga sasakyan ay tayo ay naglalagay ng gasolina sapagkat hindi naman pwedeng itulak yan para tayo makapunta. Amen. Alam niyo ba kung bakit kayo narito sa umagang ito? Yun po ang gusto kong makita nating maliwanag. Ang sinabi po ng salita ng Panginoon, in His light, we see light. May liwanag po sa salita ng Diyos. Kapag may salita ng Diyos, palaging may liwanag. Wala pong kadiliman. And this morning, I am believing na kung saan ang bawat isa ay makita natin ang liwanag dito. In search for Jesus. When the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum, seeking Jesus. In search for Jesus. Ano ba yung nais nila? They were seeking Jesus. Hinahanap nila si Kristo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. And this morning, sino po ang honestly, alam na alam mo ang dahilan kung bakit ka narito. Honestly, before God, you can say, alam ko ang dahilan bakit ako narito. Amen. It is very, very important. It is sa ating mga buhay. Sapagkat sinabi ko ito, sabihin ko, sapagkat pag hindi natin alam yan at wala tayong liwanag dyan, aalis ka, dadaan ka muli sa pintuang yan na walang nangyari sa iyong pagpunta dito. Bakit ano po? Dahil po ang katotohanan ay wala tayong dahilan o wala tayong nalalaman kung bakit tayo naparito. Ang mga tao ito, they're looking for Jesus. Ang ganda po din po ba? Praise God, we're seeking for Jesus.